Bago pa man sumikat si Eman Bacosa, bago pa man siya tawaging Pacquiao, may batang tahimik lang na sinusubukang hanapin ang lugar niya sa mundo. Simple ang buhay, protektado ng nanay, hinubog ng stepfather, at mas maraming pinagdaanan kaysa iniisip ng karamihan. Kasi sa totoo lang, hindi lumaki si Eman sa spotlight. Nag-ala siya, tumatakas para mag-training at hindi agad kinilala bilang Pacquiao. Meron pa ngang celebrity crush na inamin niya ng diretsahan kay Tito Boy. At pangarap niya balang araw magpatayo ng simbahan. Kaya kung akala mo kilala mo na siya, teka lang, mas marami pa talagang sekreto at kwento ang batang to. Ito ang 10 bagay na hindi mo pa alam kay Eman Bacosa. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe kung suportado mo si Eman. Maraming salamat po. Una, isa sa pinaka hindi alam ng publiko ay ito. Hindi boxing agad ang gusto ni Manny para kay Eman. Sa totoo lang, mas gusto ni Manny na pag-aralin siya sa Amerika, bigyan ng mas tahimik at stable na buhay, at ilayo sa panganib ng sport na halos buong buhay niya ring sinugal para sa pamilya. Para kay Manny, sapat na siyang lumaban ng libu-libong rounds. Ayaw na niyang daanan ng anak ang parehong sakit, hirap at sakripisyong dinaanan niya noong wala siyang choice kundi sumuntok para mabuhay. Pero iba ang puso ni Eman. Hindi siya tumingin sa boxing bilang escape route, nakita niya ito bilang paraan para patunayan ang sarili, hindi dahil anak siya ng isang legend, kundi dahil may pangarap siyang sariling buuin. Kaya kahit may opportunity sana na mag-aral abroad, pinili niya ang mas matinding landas, ang ring. Hindi dahil gusto niyang sundan ng ama, kundi dahil nakita niya ang boxing bilang arena kung saan niya kayang iwasto ang takbo ng buhay niya. Sa huli, kahit nagulat si Manny sa desisyon niya, naging proud din siya. Dahil nakita niya na ang batang minsang gusto niyang iprotekta ay lumaking may tapang at sariling paninindigan. At doon nagsimula ang kwento ni Eman, hindi sa Amerika, kundi sa loob ng gym, kasama ang pangarap niyang sarili niyang buuin. Ikalawa, isa sa mga pinakadialam ng tao ay ito. Hindi lumaki si Eman na may apelidong Pacquiao sa tabi ng pangalan niya. Hindi siya yung batang araw-araw nakikita si Manny, hindi siya yung palaging nasa tabi ng ring, at hindi rin siya yung tipong may VIP pass sa buhay. Sa katunayan, maraming taon ang lumipas bago dumating ang moment na nakilala siya bilang isang Pacquiao. Hindi sa internet, hindi sa balita, kundi sa totoong buhay. At dumating iyon ang personal na tinanggap siya ni Manny, hindi ang granding eksena, hindi dramatic na palabas, kundi isang simpleng sandali na puno ng bigat at emosyon. Yung tipong isang pirma lang, isang yakap lang at nagbago ang takbo ng mundo ni Eman. Hindi bilang artista, hindi bilang boxer, kundi bilang anak na kinilala ng buong puso. Kaya ngayong dala niya ang apelidong Pacquiao, hindi iyon titulo, kundi isang panibagong simula na matagal niyang hinintay. Ikatlo, nagsimula siya sa boxing dahil gusto niyang makabawi sa buhay. Bata pa lang siya, ramdam na niya na hindi madali ang landas na dadaanan niya. May mga tanong, may mga duda at may mga pagkakataong parang hindi siya nababagay kahit saan. Kaya nang makita niya ang boxing, parang may pinto na biglang bumukas. Hindi ito madali. Sa katunayan, nung una pa nga, ayaw ng nanay niya. Takot siyang masaktan siya, normal sa isang inang nag-iisang protector. Pero may isang taong naniwala sa kanya, ang stepfather niya. Siya ang unang nakakita ng lakas, determination at katahimikan ni Eman na may dalang lalim. Kaya kahit bawal, kahit delikado, tumatakas sila para mag-training. Simpleng gloves, simpleng footwork, simpleng kwarto. Pero doon nabuo ang puso ng isang mandirigma. Para kay Eman, ang boxing ay hindi tungkol sa pagyaman, hindi tungkol sa pangalan, kundi tungkol sa pagbangon. At bawat suntok na tinira niya, hindi kalaban ang inatake niya, kundi ang buhay na minsang nagpabigat sa kanya. Ikaapat, isa sa pinakamalaking plot twist sa buhay ni Eman ay ang pagpasok niya sa showbiz. Isang bagay na hindi man lang niya inimagine nung bata siya. Isipin mo, isang tahimik na batang lumaki sa hirap, nag-ALS, nagbo-boxing at halos hindi sanay sa spotlight, biglang tumayo sa harap ng mga kamera bilang opisyal na artista ng GMA Sparkle. At hindi basta artista, exclusive contract pa ang pumirma niya, isang karangalan na bihira lang ibigay ng Sparkle sa mga bagong muka. Nang pumirma si Eman, hindi lang talent managers ang humanga, kundi pati ang netizens. Hindi dahil anak siya ni Manny Pacquiao, kundi dahil sa natural na charm niya. Yung tipong hindi pilit, hindi acting, hindi scripted. May presence siyang hindi kayang ituro sa workshop.
May mata siyang may kwento. May aura siyang hindi mo makakalimutan kahit isang tingin lang. Kaya hindi nakakapagtaka na agad siyang napili bilang isa sa mga bagong breakout faces ng network. At doon nagsimula ang panibagong kabanata ng buhay niya. Ikalima, may pangarap siya na magpatayo ng church balang araw. Sa dami ng kabataang nangangarap ng sports cars, mansyon or fame, kakaiba si Eman. Dahil sa interview niya kay Tito Boy, nang tanungin kung ano ang isa sa pinakamalaking pangarap niya sa buhay, hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya nagbigay ng typical na showbiz dream. Ang sagot niya ay simple pero napakalalim. Gusto ko pong magkaroon ng church someday. Hindi ito tungkol sa pagiging pastor, hindi tungkol sa kapangyarihan, at hindi rin tungkol sa pagbuo ng malaking institusyon. Ang intensyon niya ay higit pa doon. Gusto niyang gumawa ng isang lugar para sa katahimikan, panalangin, at pag-asa. Lumaki kasi siya sa buhay na hindi perpekto, may pagsubok, may tanong, at madalas, dasal lang talagang sa sandalan. Lalo na dahil ang nanay niya mismo ay malakas ang pananampalataya at palaging nagtuturo sa kanya na unahin si Lord bago ang lahat. Ika-6, crush niya si Jillian Ward at inamin niya ito ng diretsahan. Kung may isang moment na nagpatunog lalo ng pangalan ni Eman sa social media, yun ay nung umupo siya sa harap ni Tito Boy at tinanong ng diretsahan, "Sino ang celebrity crush mo?" Walang paligoy-ligoy, walang arte, walang pahiyang scripted smile. Sa gitna ng ilaw at kamera, tumango lang si Eman at sagot niya, "Si Jillian Ward po." At doon biglang umingay ang internet. Hindi ito yung typical na showbiz-styled answer na may halong biro. Hindi rin ito yung sagot na parang promo. Ito ay sagot ng isang batang lalaki na totoo lang talaga ang kilig. Makikita sa mukha ni Eman ang hiya na halong excitement, yung tipong hindi niya inaasahan na mapag-uusapan niya si Jillian sa national TV. Pero since tinanong siya, wala siyang planong magsinungaling. Sincere, wholesome, at sobrang natural. At dahil hindi sanay si Eman magbida-bida, mas nakadagdag ito sa charm niya. Ika-7, magaling siyang sumayaw. Isa sa mga pinakakatawang gulat na natutuklasan ng mga fans ay ito. Magaling palang sumayaw si Eman. Hindi pa man ito sobrang lantad sa TV or viral clips, pero sa mga nakasama niya sa workshops at rehearsals, isa lang ang common feedback, "Uy, may galaw pala si Eman." At hindi simpleng galaw ha, may rhythm siya, may timing, may natural looseness na hindi mo iisipin sa isang taong sanay sa boxing stances at footwork drills. Kung tutuusin, malaking tulong ng boxing kung bakit mabilis siyang makasunod sa choreography. Ang footwork niya sa ring, nagagamit niya sa dance routines. Ang bilis ng katawan niya, nagiging advantage sa mabilis na steps. At ang pinaka nakakatuwa, kapag nagsasayaw siya, nawawala yung pagiging mahiyain niya. Parang bigla siyang nagiging mas free, mas playful, mas bata, mas totoo. Kaya sa GMA Sparkle Workshops, hindi na nakakagulat na isa siya sa pinaka-fast learners sa movement classes. Hindi man siya nagpi-flex ng dance skills sa social media, klaro sa mga nakakakita. Kapag pinasayaw si Eman, kaya niya. At kaya niyang magulat ka. At sino nakakaalam? Baka balang araw, hindi lang sa ring at sa acting natin siya mapapanood, baka biglang may dance prod moment na ikakagulat ng lahat. Ika-8, malalim ang faith niya, pero tahimik niyang daladala. Kung mapapansin mo, hindi si Eman yung tipo ng artistang loud sa social media tungkol sa spiritual life niya. Wala siyang daily Bible verse posts, wala siyang grand statements, at hindi niya idinidikit ang sarili sa anumang religious branding. Pero sa likod ng katahimikan na yon, nandun ang isa sa pinakamalalim na parte ng pagkatao niya, ang pananampalataya. Lumaki si Eman sa isang tahanang laging may paalala tungkol kay Lord. Hindi pilit, hindi takot, hindi sermon, kundi mga payo na lumalambot sa puso. Unahin mo si Lord. Magpakabait ka. Magpasalamat ka palagi. Ito ang mga salitang paulit-ulit niyang naririnig habang lumalaki, kaya kahit hindi niya isinisigaw sa mundo, dala-dala niya ito sa bawat desisyon niya. Makikita mo ito sa paraan niya mag-handle ng pressure. Sa boxing, kalmado. Sa interviews, humble. Sa showbiz, grounded. Hindi dahil walang kaba. Meron, pero nakapahinga siya sa tiwala na kaya niya. Hindi dahil sikat siya, kundi dahil hindi siya nag-iisa. Ika-9, may stepfather siya na tumanggap at minahal siya ng buo. Isa sa pinakamagandang bahagi ng buhay ni Eman at hindi gaanong alam ng publiko ay ang relasyon niya sa kanyang stepfather, isang taong hindi kaano-ano sa dugo, pero buong-buong tumanggap sa kanya bilang anak. Sa mundo kung saan maraming kwento ang puno ng pag-iwas, tampo o hiwa-hiwalay na pamilya,
Si Eman ay pinalad na magkaroon ng isang lalaking tahimik pero matibay ang malasakit. Hindi niya kailangan ng DNA para mahalin at gabayan siya. Sapat ang puso at intensyon. Mula pagkabata, ang stepfather niya ang naging sandalan niya sa bagay na hindi agad matanggap ng iba, ang boxing. Siya ang unang nakakita ng potensyal, unang naniwala, unang sumalo sa mga pangarap na hindi pa kayang sabihing malakas. Sa halip na tratuhing anak ng iba, itinuring niya si Eman na sariling laman at dugo, walang alinlangan, walang kondisyon. At sa bawat hakbang ni Eman ngayon, sa ring, sa showbiz, sa buhay, dala niya ng lakas na binigay ng isang amang hindi niya hiniling, pero ibinigay ng tadhana. Minsan, ang tunay na pamilya ay yung mga pumipili sa'yo. At para kay Eman, pinili siya ng stepfather niya bilang tunay na anak. Ika-10, lumalaban siya para sa kanyang ina. Sa lahat ng dahilan kung bakit matatag si Eman, bakit hindi siya sumusuko, at bakit bawat suntok niya ay may bigat, isang tao ang nasa likod niyon, ang nanay niya. Mula bata pa lang siya, nakita niya kung paano nagsakripisyo ang ina niya, kung paano ito nagpakahirap para buuin ang buhay nila, at kung paano ito tumindig mag-isa kahit mahirap, kahit masakit, kahit maraming mata, ang nakatingin at humuhusga. Kaya ngayong may pangalan na siya, may boses na siya, at may pagkakataon na siyang baguhin ang buhay nila, hindi niya lang ginagawa ito para sa sarili niya. Ginagawa niya ito para sa nanay niyang minahal at ipinaglaban siya ng walang kapalit. Sa bawat training, sa bawat laban, sa bawat pagod na araw, ang inspirasyon niya ay hindi fame, hindi spotlight, hindi pera, kundi ang simpleng pangarap na maibalik ang lahat ng pag-aaruga ng ina niya. Alam niyang hindi perpekto ang buhay nila, alam niyang maraming pinagdaanan ng nanay niya, at alam niyang may mga panahon na pareho silang halos sumuko. Pero ngayon, hindi na, dahil bawat hakbang ni Eman sa ring at sa showbiz ay para sa isang babaeng naging tatay at nanay sa kanya. Para sa isang inang hindi sumuko kahit kailan. Lumalaban si Eman, hindi para sa pangalan, kundi para sa ayna niya. At sa dulo, isang bagay ang malinaw. Si Eman Bacosa ay hindi lang anak ng isang alamat. Sarili niyang kwento ang binubuo niya. Mula sa tahimik na training kasama ang stepfather niya, hanggang sa biglang pagpasok sa showbiz at pag-amin ng crush kay Jillian Ward, lahat ng ito ay patunay na hindi ordinaryo ang batang ito. Kapag nagustuhan niyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.